Huwag na huwag mo siyang hahawakan. Iyan ang unang utos. Pirmahan mo ito o umalis ka na. Nanginginig ang kamay ni Liza habang hawak ang ballpen sa ibabaw ng makintab na mesa. Ang lamig ng aircon sa loob ng opisina ay tumagos hanggang sa kanyang buto. Pero mas naramdaman niya ang lamig mula sa boses ng lalaking nasa harap niya. Kailangan niya ang trabahong ito. Kailangan. Ang bawat piso ng sweldo dito ay katumbas ng gamot para sa nanay niya sa probinsya at pambayad sa utang na iniwan ng tatay niya. Pumikit siya ng mariin, humugot ng malalim na hininga at mabilis na pinirmahan ang kontrata. Sa pagguhit ng kanyang pangalan, tinanggap niya ang isang mundong hindi niya kabisado. Good, sabi ni Adrian Davila. Hindi man lang inaangat ang tingin mula sa kanyang laptop. Si Adrian ay guwapo, matangkad, at may tindig ng isang hari. Pero ang kanyang mukha ay parang gawa sa bato. Walang-walang ngiti, walang init. Para siyang isang rebulto na napilitang huminga. Sir Adrian, mahinang tawag ni Liza. Tungkol po sa rule number 1. Paano po kung walang kong Miss Santos? Putol agad ni Adrian. Sa wakas, tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay madilim at pagod, parang laging kulang sa tulog, pero sobra sa alerto. Si Leo ay may autism. May sarili siyang mundo. Kapag inatake siya ng panik, kapag nagwawala siya, huwag kang magmamagaling. Hayaan mo ang medical staff. Ang trabaho mo lang ay bantayan siya, pakainin, at siguraduhing hindi siya masasaktan. Pero ang hawakan siya, that triggers him. Bawal. Maliwanag. Opo, sir. Maliwanag po, sagot ni Liza. Kahit na sa loob-loob niya, parang may kung anong kumikirot sa kanyang puso. Paano mo hindi hahawakan ng isang bata kung nasasaktan ito? Tumayo si Adrian at tinalikuran siya para tumingin sa malaking bintana na tanawang hardin. Ikaw ang panglimang yaya ngayong buwan, Liza. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para maghanap ng pang-anim. Pagkalabas ni Liza sa opisina, sinalubong siya ng katahimikan ng mansyon. Napakalaki ng bahay. Ang mga dingding ay puno ng mamahaling painting. Ang sahig ay gawa sa imported na marmol. At ang chandelier ay kumikislap na parang mga diamante. Pero walang buhay. Walang kalat. Walang laruan sa sala. Walang amoy ng nilulutong pagkain. Para itong isang museo, hindi tahanan. Sinundan niya si Manang Fe, ang matandang mayordoma, papunta sa silid ng batang aalagaan niya. Mabait si Leo, bulong ni Manang Fe habang naglalakad sila sa mahabang pasilyo. Kaso lang, masyadong na-trauma ang bata simula noong, basta, sundin mo lang si Sir Adrian, siya ang batas dito. Huminto sila sa harap ng isang pintuan na kalahating nakabukas. Sumilip si Liza. Sa gitna ng malawak na kwarto na puno ng mga mamahaling laruan na hindi naman nagagalaw, may isang batang lalaki na nakaupo sa sahig. Si Leo. 8 o 9 na taong gulang na siguro ito. Nakatalikod siya sa pinto. Paulit-ulit niyang iniikot ang gulong ng isang maliit na toy truck. Wing! 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 Yun lang ang tunog sa loob ng kwarto. Ang paulit-ulit na pag-ikot ng gulong. Parang dinagukan ng dibdib ni Liza. Bigla niyang naalala ang kapatid niyang si Bonbon. Noong nabubuhay pa ito, ganyan din ito kung maglaro. Mag-isa. May sariling mundo. At ang tanging nagpapatahan lang kay Bonbon noon ay ang mahigpit na yakap ni Liza at ang kanta ng kanilang ina. Humakbang si Liza papasok. Hello, Leo? Bati niya sa pinakamalambing niyang boses. Hindi lumingon ng bata. Patuloy lang ang wiing ng laruan. Lumapit pa si Liza ng kaunti. Ako si Ate Liza. Gusto mo bang... Bago pa siya makalapit ng husto, biglang pumasok ang isang nurse na nakauniforme. Hinarang siya nito gamit ang braso. Miss Liza, striktong sabi ng nurse, oras na ng gamot niya. Please step back. Ayaw niya ng ibang tao kapag umiinom ng gamot. Nakita ni Liza ang takot sa mga mata ni Leo nang makita ang nurse na may dalang maliit na cup ng gamot.
Umurong ang bata sa sulok, niyakap ang sariling tuhod at nagsimulang umugong ng mahina. Isang tunog na parang hayop na nasusugatan. Gusto sanang lumapit ni Liza. Gusto niyang sabihing, ayos lang yan, nandito na si ate. Pero naalala niya ang pirma niya sa kontrata. Ang utos ni Adrian. Ang banta ng pagkatanggal sa trabaho. Napayuko na lang siya at umatras palabas ng kwarto. Pero bago sumara ang pinto, nakita niya ang mata ni Leo na saglit na tumingin sa kanya. Ang tingin na yon ay hindi blangko. Iyon ay tingin ng isang taong humihingi ng saklolo. Lumipas ang maghapon na puno ng tensyon. Sinubukan ni Liza na maging abala sa pag-aayos ng mga gamit ni Leo, pero hindi mawala sa isip niya ang lungkot ng bata at ang lamig ng ama nito. Pagsapit ng gabi, dinala si Liza sa kanyang kwarto sa servants' quarters. Maayos naman ito. Mas maganda pa nga kaysa sa bahay nila sa probinsya, pero hindi siya makatulog. 2:00 ng madaling araw, nabalot ng katahimikan ng buong mansyon. Tanging ang tunog ng ulan sa labas ang naririnig. Bigla, isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Napabangon si Liza. Boses yon ng bata. Boses ni Leo. Kasunod noon ay ang tunog ng pagkabasag. Klaang! Parang may ibinatong vase o salamin. Mabilis pa sa 4:00 na tumakbo si Liza palabas ng kwarto niya. Wala siyang pakialam kung nakapajama lang siya. Tumakbo siya paakyat sa hagdan, patungo sa kwarto ni Leo. Habang papalapit siya, mas lumalakas ang mga kalabog. Blag, blag. At ang iyak ay hindi lang basta iyak ng bata. Iyak iyon ng matinding takot at sakit. Nasa tapat na siya ng pinto. Nakita niyang nakabukas ito. Sa loob, nakita niya ang isang eksena na nagpatigil sa kanyang paghinga. Wasak ang lampshade sa sahig, nakataob ang mesa. At sa gitna ng kwarto, si Leo ay nagwawala. Sinasaktan ng sarili. Pinapalo ang sariling ulo gamit ang mga kamay niya. Nandoon ang 2 nurse. Pilit siyang hinahawakan sa braso at binti para turukan ng pampakalma, pero lalo lang nagpupumiglas ang bata. Para itong nililitis. Para itong pinahihirapan. Bitawan niyo siya! Sigaw ng isip ni Liza, pero walang boses na lumabas. Nasaan si Adrian? Nasaan ang tatay niya? Lumingon si Liza at nakita si Adrian, nakakarating lang, nakatayo sa may pinto. Nakarobe, pero hindi ito lumalapit. Nakatayo lang ito, nakakuyom ang mga kamao, namumutla, at nakatingin sa anak niya na parang takot na takot din siya. Nakita ni Liza ang takot ni Adrian, pero mas nakita niya ang pagdurusa ni Leo. Ang bata ay tumingin sa direksyon ni Liza sa gitna ng kanyang pag-iyak. Nakabuka ang bibig, humihigop ng hangin, namumula ang mukha. Sa sandaling iyon, nawala ang kontrata sa isip ni Liza. Nawala ang takot kay Adrian. Nawala ang pangangailangan sa sweldo. Ang tanging natira ay ang instinto ng isang ate na nawalan ng kapatid. Humakbang si Liza papasok. Isang hakbang na alam niyang magpapabago ng lahat. Mrs. Santos, stop! Umalingaw-ngaw ang sigaw ng head nurse, pero parang walang narinig si Liza. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso at ang paos na iyak ni Leo. Mabilis ang mga hakbang niya. Sa bawat segundo, nakikita niya hindi si Leo, kundi ang kapatid niyang si Bonbon na nakahiga sa banig noon, nanginginig sa lagnat at takot. Hindi gamot ang kailangan ni Bonbon noon, hindi pilit na paghawak. Kailangan nito ng sandalan. Sinubukan siyang harangan ng isang nurse na may hawak na hiringgilya. Delikado siya. Lumayo ka. Tinabig ni Liza ang braso ng nurse. Hindi marahas, pero may puwersa ng isang desididong ate. Huwag niyo siyang turukan. Sigaw ni Liza. Ang boses niya ay basag, pero matapang. Natatakot siya. Hindi niyo ba nakikita? Natatakot lang siya. Nakarating siya sa gitna ng kwarto. Si Leo ay nakaupo sa sahig, nagwawala, ang
Ang mga kamay ay pilit na inihahampas sa sariling ulo para pigilan ang ingay sa utak nito. Lumuhod si Liza sa harap ng bata. Wala nang pag-aalinlangan. Naramdaman niya ang unang hampas ni Leo. Tumama ang maliit na kamao ng bata sa balikat ni Liza. Masakit. Damang-dama niya ang bigat at diin. Pero hindi si Liza umiwas. Sa halip, ibinuka niya ang kanyang mga braso at niyakap ng mahigpit ang bata. "Bitawan mo siya!" Sigaw ulit ng nurse sa likuran. Hindi bumitaw si Liza. Mas hinigpitan pa niya ang yakap. Isinandal ang ulo ni Leo sa kanyang dibdib at ipinatong ang kanyang baba sa ulo ng bata. Naging panangga ang katawan niya sa mga braso ng mga nurse na pilit humahablot. "Shh! Nandito na si ate. Nandito na ako." Bulong niya sa tainga ni Leo. Nagpupumiglas pa rin si Leo. Sinipa nito ang binti ni Liza. Kinagat ang manggas ng damit niya. Ang bawat galaw ng bata ay puno ng tensyon. Parang kuryenteng walang labasan. Pumikit si Liza. Inalala niya ang amoy ng probinsya, ang hangin sa bukid, ang duyan sa ilalim ng puno ng mangga. Nagsimula siyang humuni. Mahina lang sa simula. Naramdaman niyang natigilan ng mga nurse. Maging ang hangin sa kwarto ay parang tumigil sa pag-ikot. Mula sa paghuni, binigkas niya ang mga salita ng isang lumang uyayi na tanging pamilya lang nila ang nakakaalam. Ang boses ni Liza ay hindi pang professional na singer, pero puno ito ng emosyon na nanginginig sa bawat nota. "Tahan na, bunso." Dahan-dahan, naramdaman ni Liza ang pagbabago kay Leo. Ang mga kamao ng bata na kanina ay mahigpit na nakakuyo may unti-unting lumuwag. Ang kanyang paghinga, na kanina ay mabilis at pahigop, ay nagsimulang sumabay sa ritmo ng paghinga ni Liza. Ipinagpatuloy ni Liza ang pagkanta habang marahang hinahaplos ang likod ng bata. Up and down, ritmo, paulit-ulit, nakakakalma. Ang mga sigaw ni Leo ay naging hikbi na lang, at ang mga hikbi ay naging mahihinang ungol ng pagod. Wala nang ibang gumagalaw sa kwarto. Ang mga nurse ay nakatayo lang, hawak pa rin ang hiringgilya, pero nakababa na ang mga kamay. Nakanganga sa gulat. Tumagal iyon ng ilang minuto. Minutong parang habang buhay. Sa wakas, bumigat ang katawan ni Leo sa yakap ni Liza. Tulog na ito. Ang pagod sa pakikipaglaban sa sariling isipan ay nagpatumba sa bata. Dahan-dahang iminulat ni Liza ang kanyang mga mata. Doon lang niya naramdaman ang sakit sa balikat niya kung saan siya tinamaan kanina. Doon lang niya naramdaman ang panginginig ng sarili niyang tuhod. Binuhat niya ng dahan-dahan ang ulo ni Leo at inihiga ito sa malambot na carpet. Kumuha siya ng unan na nakakalat sa sahig at isiniksik sa ilalim ng ulo ng bata. Pinunasan niya ang pawis sa noo ni Leo gamit ang sarili niyang manggas. "Good boy," bulong niya. "Sleep na." Tumayo si Liza. Ang pakiramdam niya ay parang galing siya sa isang gera. Humarap siya sa mga nurse na tila mga estatwa pa rin. Ngunit ang mga mata ng mga nurse ay hindi nakatingin sa kanya, kundi sa likuran niya. Sa may pintuan, biglang bumalik ang kaba sa dibdib ni Liza. Ang lamig na naramdaman niya kanina sa opisina ay bumalik. Mas matindi ngayon. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo doon si Adrian Davila. Nakabihis na ito ng pantulog, pero ang mukha nito ay gising na gising. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Leo na mahimbing na natutulog sa sahig at pagkatapos ay lumipat kay Liza. Walang mababasang emosyon sa mukha ni Adrian. Hindi ito galit. Hindi rin masaya. Blanko. Nakakatakot na blanko. "Lumabas kayong lahat," utos ni Adrian. Ang boses niya ay mababa, halos pabulong, pero may diin na nagpapakilos agad sa mga tao. Nagmamadaling lumabas ang mga nurse, dala ang kanilang mga gamit, iniwan si Liza na mag-isa sa gitna ng crime scene. Naiwan silang tatlo, si Adrian, si Liza, at ang natutulog na si Leo. Lumapit si Adrian. Ang bawat hakbang ng tsinelas niya sa carpet ay parang kulog sa pandinig ni Liza. Huminto ito sa harap niya.
Sobrang lapit na naaamoy na ni Liza ang sabon nito. Napayuko si Liza. Inihanda niya ang sarili sa sermon, sa pagsisante. Rule number 1, sabi ni Adrian. Ang boses niya ay parang yelo na nababasag. Sinabi ko sa'yo, wag na wag mo siyang hahawakan. Sir, kasi po. Nanginginig na sagot ni Liza, hindi makatingin ng diretso. Nasasaktan na po siya. Hindi ko po kayang tingnan lang. You disobeyed a direct order. Putol ni Adrian. Hinawakan ni Adrian ang braso niya. Hindi naman ito mahigpit na nakakasakit, pero sapat ang diin para mapilitan siyang tumayo at harapin ang amo. Tingnan mo ako. Madiing utos ni Adrian. Ang boses nito ay nanginginig sa pinaghalong galit at pagkabigla. Napapikit si Liza ng mariin bago dahan-dahang nag-angat ng tingin. Sinalubong niya ang matatalim na mata ni Adrian. Basa pa ang pisngi ni Liza ng sarili niyang luha at magulo ang kanyang buhok, pero hindi siya umiwas ng tingin. May kung anong tapang ang nabuhay sa loob niya, ang tapang ng isang ate na alam na tama ang kanyang ginawa. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang ginawa mo? Halos pabulong na asik ni Adrian, pero parang kulog sa lapit ng mukha nito kay Liza. You provoke him inside his crisis. Muntik mo na siyang mapahamak. You are not a doctor, Miss Santos. You are not a therapist. Wala kang karapatang mag-eksperimento sa anak ko. Hindi po ako nag-eksperimento, sir. Sagot ni Liza, ang boses ay mahina pero buo. Nakita ko po ang takot sa mata niya. Pareho po sila ng takot ng kapatid ko noong nabubuhay pa siya. Hindi po gamot ang kailangan ni Leo kanina. Kailangan niya nang magsasabi sa kanya na ligtas siya. Natigilan si Adrian. Tila may bara sa lalamunan nito. Ang mga salitang kapatid at takot ay parang tumago sa makapal na pader na nakapalibot sa kanya. Binitawan niya ng pabigla ang braso ni Liza na para bang napaso siya. Huminga ng malalim si Adrian at lumingon kay Leo. Doon, sa gitna ng magulong kwarto, sa ibabaw ng carpet, mahimbing na natutulog ang kanyang anak. Ang dibdib nito ay payapang tumataas baba. Walang ungol, walang panginginig. Ang kanang kamay ni Leo ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng unan. Parang batang payapa ang panaginip. Ito ang unang beses sa loob ng maraming buwan na nakatulog si Leo nang hindi tinuturukan ng sedative pagkatapos ng isang meltdown. Napalunok si Adrian. Nakita ni Liza ang pagkalito sa mukha ng amo, ang pagtatalo ng galit at ng nakikita ng sariling mga mata. Pero mabilis na nagbago ang anyo ni Adrian. Bumalik ang tigas ng mukha nito. Inayos niya ang gusot sa kanyang robe at tumuwid ng tayo. Ang CEO mask ay muling isinuot. Ang resulta ay hindi nagbabago ng katotohanan na nilabag mo ang protocol. Malamig na sabi ni Adrian. Hindi na ito nakatingin kay Liza, nakatingin na ito sa pinto. Sumunod ka sa akin sa opisina. Utos niya. Ngayon din, tumalikod si Adrian at naglakad palabas. Iniiwan ang mabibigat na yapak sa pasilyo. Naiwan si Liza na nakatayo. Nanginginig ang mga tuhod. Alam niya ang ibig sabihin ng pagpapatawag sa opisina sa ganitong oras. Katapusan. Ito na ang huling gabi niya dito. Lumingon siya sa natutulog na si Leo sa huling pagkakataon. Good night, Leo, bulong niya, at isang butil ng luha ang pumatak sa sahig. Sana managinip ka ng maganda. Pinatay niya ang ilaw sa lampshade at mabigat ang loob na humakbang palabas para tanggapin ang kanyang hatol. Nakapatong ang tseke sa ibabaw ng mesa. Nakasulat na ang pangalan ni Liza Santos, pati ang halaga. Sweldo para sa isang buwan, kahit isang araw pa lang siyang nagtatrabaho. Separation pay, bayad para umalis na siya at wag nang bumalik. Nakaupo si Adrian sa kanyang swivel chair, hinihilot ang sentido habang nakatitig sa monitor ng kanyang laptop. Sa screen, nakapos ang CCTV footage ng kwarto ni Leo. Ito na ang pangatlong beses na pinanood niya ang video clip. Sa bawat replay, pilit niyang hinahanap kung saan nagkamali. Pilit niyang hinahanap ang pruweba na naging marahas si Liza,
na sinaktan nito ang anak niya o na gumawa ito ng isang bagay na scientifically dangerous pero wala siyang makita kundi himala. Pinindot niya ulit ang play. Nakita niya sa video kung paano niyakap ni Liza ang nagwawalang si Leo. Walang takot, walang hesitation. Nakita niya kung paano unti-unting kumalma ang bata sa bisig ng babae. Kahit walang audio ang CCTV, kitang-kita sa body language ni Leo ang pagbigay. Ang pagsuko sa isang yakap na matagal na nitong hindi nararamdaman. Napabuntong hininga si Adrian at sumandal sa upuan. Tumingin siya sa sarili niyang mga kamay. Ilang beses na ba niyang sinubukang yakapin si Leo ng ganoon? Ilang beses siyang tinulak palayo. Bakit sa estrangherong ito, pumayag ang anak niya? May kumatok sa pinto. 3 mahihinang katok. Pasok, sabi ni Adrian. Binaligtad ang tseke para hindi makita ang halaga. Bumukas ang pinto at pumasok si Liza. Nakayuko ito, nakahawak sa laylayan ng damit, parang batang naghihintay ng palo. Namumugto ang mga mata nito, halatang umiyak. Sir Adrian, mahina nitong bati. Handa na po ang gamit ko. Kukunin ko lang po sana ang... Umupo ka, putol ni Adrian. Nagulat si Liza. Napatingin ito sa kanya, puno ng pagtataka, bago dahan-dahang umupo sa silyang nasa harap ng mesa. Tinitigan siya ni Adrian. Sinuri niya ang mukha ng babae. Simple lang ito. Walang makeup, nakapusod ang buhok, mukhang pagod. Paano nagkaroon ng kapangyarihan ang babaeng ito na patigilin ang bagyo sa utak ni Leo? Anong kinanta mo? Tanong ni Adrian. Kumunot ang noo ni Liza. Popo? Sa video. Tinuro ni Adrian ang laptop. Nakita kong kumakanta ka. Anong kinanta mo sa kanya? Napalunok si Liza. Kanta po yun ng nanay ko. Kinakanta ko po yun sa kapatid ko dati kapag inaatake siya ng sakit niya. May autism din ba ang kapatid mo? Umiling si Liza. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi nito. Wala po. Pero marami po siyang sakit. Madalas siyang matakot sa ospital. Iyon lang po ang pampakalma niya. Ang boses ko. Tumahimik ang opisina. Narinig ni Adrian ang tik ng orasan sa dingding. Kinuha ni Adrian ang tseke sa mesa. Nakita niyang sinundan ito ng tingin ni Liza at nakita niya ang takot sa mata nito. Takot na mawalan ng kabuhayan. Pinunit ni Adrian ang tseke sa gitna. Rip! Nanlaki ang mga mata ni Liza. Sir? Hindi kita sisisante, sabi ni Adrian. Tinapon niya ang mga piraso ng papel sa basurahan. Pero under probation ka. Isang pagkakamali pa, Liza. Isang rule pa na labagin mo. At kahit gaano pa kahimbing ang tulog ni Leo, palalayasin kita. Naiintindihan mo? Parang nabunutan ng tinik sa lalamunan si Liza. Opo, sir. Maraming salamat po. Pangako po. Susunod na ako. Makakaalis ka na. Matulog ka na. Maaga pa ang gising ni Leo bukas. Nang makalabas si Liza, naiwan si Adrian na nakatingin sa saradong pinto. Hindi niya alam kung tama ang desisyon niya. Sinasabi ng utak niya na delikado, pero sinasabi ng puso niya na baka sakaling ito na ang solusyon. Kinaumagahan, nagising si Adrian sa isang bagay na hindi niya inaasahan. Katahimikan. Karaniwan tuwing umaga, naririnig na niya ang sigaw ni Leo dahil ayaw nitong maligo o kumain. Pero ngayon, tahimik ang buong bahay. Nagmamadali siyang bumaba, inaayos ang kanyang necktie habang pababa ng hagdan. Baka may nangyaring masama. Baka masyadong napuwersa ang katawan ni Leo kagabi. Pagdating niya sa dining area, napatigil siya. Nandoon si Leo, nakaupo sa kanyang high chair. Nasa harap nito ang plato ng pancakes. At sa tabi nito, nakaupo si Liza, na masayang nagkukwento habang hinihiwa ang pagkain ng bata. Alam mo ba, Leo? Sabi ni Liza. Sa amin sa probinsya, ang pancake namin gawa sa saging. Masarap yon. Minsan ipagluluto kita. Hindi sumasagot si Leo.
Pero nakatingin ito sa mukha ni Liza. At ang pinaka-imposibleng nangyari, kumakain ito. Kusa nitong sinusubo ang pagkain na inihanda ni Liza. Hindi makagalaw si Adrian. Nakahawak siya sa rehas ng hagdan. Pinapanood ang eksena. Para itong painting ng isang normal na pamilya. Isang bagay na matagal na niyang inakalang hindi niya makukuha. Napansin siya ni Liza. Agad itong tumayo at yumuko. "Good morning po, Sir Adrian." Napatingin si Leo sa ama niya. Saglit lang, tapos binalik ulit ang tingin sa pagkain. Pero hindi ito tumakbo o nagtago. "Good morning," sagot ni Adrian. Medyo paus ang boses. Lumapit siya sa mesa. "Kumain na ba siya ng gamot?" "Opo, sir. Hinalo ko po sa juice. Hindi na po namin kailangan pilitin." Tiningnan ni Adrian ang baso ng juice. Ubus na. Dati, inaabot sila ng 1 oras at 2 nurse para lang mapainom ito. Umupo si Adrian sa kabisera. Kumuha siya ng dyaryo para pagtakpan ang pagkamangha niya. "Good job." 2 salita lang. Pero nakita niya sa peripheral vision niya ang pagliwanag ng mukha ni Liza. "Salamat po, sir. Ipagtitimpla ko po kayo ng kape." Tumalikod si Liza para pumunta sa kitchen counter. Habang nagtitimpla siya, hindi mapigilan ni Adrian na sundan ito ng tingin. Ang galaw ni Liza ay magaan. Hindi takot. Hindi nagmamadali. Parang natural na natural sa kanya ang pag-aalaga. Bumalik si Liza, dala ang tasa ng kape. Paglapag niya sa tapat ni Adrian, medyo natapilok siya sa carpet. "Ay!" Mabilis ang naging reaksyon ni Adrian. Nasalo niya ang braso ni Liza bago pa man matapon ang mainit na kape. Nagkahawakan sila. Ang mainit at magaspang na palad ni Adrian sa malambot na braso ni Liza. Nagkatinginan sila. Sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Naamoy ni Adrian ang shampoo ni Liza. Amoy bulaklak. Amoy probinsya. Nakita niya ang kislap sa mga mata ng dalaga. Ang gulat na may halong kilig. At si Adrian, sa unang pagkakataon, matapos ang hiwalayan nila ng asawa niya, ay nakaramdam ng kuryente. Isang pitik sa dibdib na hindi galing sa kape. Tumagal yon ng 5 segundo. 5 segundong nakalimutan ni Adrian na siya ang boss. At ito ang yaya. Biglang tumunog ang cellphone ni Adrian sa ibabaw ng mesa. "Ring! Ring!" Napabitaw silang dalawa na parang nakuryente. Umatras si Liza. Namumula ang mukha. Sorry po, sir." Inayos ni Adrian ang kanyang coat. Pilit na pinapakalma ang tibok ng puso niya. Kinuha niya ang cellphone. Nakita niya ang pangalan sa screen. Vanessa. Biglang naglaho ang init ng umaga. Napalitan ito ng lamig. Ang babaeng sumira ng buhay niya. Ang babaeng nangiwan kay Leo. Sinagot niya ang tawag. Ang boses niya ay bumalik sa pagiging yelo. "Hello? Adrian, darling?" Ang boses ni Vanessa sa kabilang linya ay matamis pero may lason. "Nasa airport na ako. I'm coming to see my son. I hope ready kayo." Napatingin si Adrian kay Leo na payapang kumakain at kay Liza na nagpupunas ng mesa. Ang kapayapaang naramdaman niya kanina ay biglang nagkaroon ng bitak. "Huwag kang pupunta dito," madiing sabi ni Adrian. "Too late," tawa ni Vanessa. "Malapit na ako. See you soon." Binaba ni Adrian ang telepono. Ang kamay niya ay nanginginig sa galit. Tumingin siya kay Liza at sa mata niya ay may halong babala at takot. Ang bagyo ay paparating na. Parang may paparating na bagyo sa loob ng mansyon, kahit na tirik ang araw sa labas. Ramdam ni Liza ang bigat ng hangin. Mula pa kaninang umaga pagkatapon ng tawag sa telepono, hindi na mapakali si Adrian. Nakaupo lang ito sa sala. Nakabihis ng formal, hinihintay ang pagbukas ng pinto. Si Leo naman ay nasa play area, tahimik na naglalaro ng blocks. Mukhang kalmado ang bata, pero alam ni Liza na nararamdaman nito ang tensyon ng ama. Biglang bumusina ang isang sasakyan sa labas. Malakas. Mahaba. Napatayo si Adrian. Nakita ni Liza ang paghigpit ng panga nito. "Liza?" Tawag ni Adrian nang hindi lumilingon.
dalhin mo muna si Leo sa kwarto niya. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Opo, sir. Lalapit sana si Liza kay Leo, pero huli na ang lahat. Bumukas na ang malaking pinto ng mansyon. Tak, tak, tak. Ang tunog ng high heels sa marmol na sahig ay parang bilang ng orasan. Pumasok ang isang babae na parang siya, ang may-ari ng hangin, na hinihinga nilang lahat. Maganda siya. Sobrang ganda. Ang buhok niya ay mahaba at kulot na parang sa mga artista sa TV. Ang suot niya ay kulay pulang dress na hapit sa katawan. At ang bag na dala niya ay sigurado si Liza na mas mahal pa sa bahay nila sa probinsya. Ito si Vanessa, ang ina ni Leo, ang dating asawa ni Adrian. Tinanggal ni Vanessa ang kanyang sunglasses at tiningnan ang buong kabahayan na parang isang reyna na bumabalik sa kanyang kastilyo. Wow, sabi ni Vanessa. Ang boses ay matinis at puno ng arte. Wala pa ring pinagbago, boring pa rin. Lumipat ang tingin niya kay Adrian. Ngumiti siya, pero ang ngiti niya ay hindi umaabot sa mata. Hello Adrian, missed me? Hindi sumagot si Adrian, nanatili itong nakatayo. Blanko ang muka. Anong ginagawa mo dito, Vanessa? Ang usapan? Sa lawyer tayo magkikita. Oh, come on. Lumakad palapit si Vanessa at humalik sa pisngi ni Adrian, kahit na umiwas ng kaunti ang lalaki. I'm here for my son. Karapatan ko yon. Doon lang napansin ni Vanessa si Leo na nakaupo sa sahig at napansin din niya si Liza na nakatayo sa tabi ng bata. Tiningnan siya ni Vanessa mula ulo hanggang paa. Isang tingin na nagparamdam kay Liza na para siyang basahan sa gitna ng palasyo. And who is this? Tanong ni Vanessa. Nakataas ang kilay. Bagong katulong? In fairness, Adrian, bumababa na ang standards mo sa hiring. Napayuko si Liza. Gusto niyang sumagot, pero wala siyang boses. Naramdaman niya ang init sa mukha niya sa hiya. Siya si Liza, madiing sabi ni Adrian. Siya ang nag-aalaga kay Leo. Yaya. Okay. Baliwalang sabi ni Vanessa. Pagkatapos ay humarap siya kay Leo at nagbago ang boses. Naging sobrang tamis, parang boses ng bata. Leo, baby boy, mommy is here. Come to mommy. Lumuhod si Vanessa at ibinuka ang mga braso para yumakap. Inasahan ni Liza na tatakbo ang bata sa ina nito. Sino ba naman ang hindi sasaya na makita ang nanay nila? Pero iba ang nangyari. Nang makita ni Leo si Vanessa, nabitawan niya ang hawak na block. Nanlaki ang mga mata niya. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Sa halip na tumakbo kay Vanessa, mabilis na tumayo si Leo at tumakbo, papunta sa likod ni Liza. Nagtago ang bata sa likod ni Liza, mahigpit na humawak sa laylayan ng uniforme niya at isiniksik ang mukha sa likod ng dalaga. Nanginginig ito. Natigilan si Vanessa. Nakabuka pa rin ang mga braso niya sa ere, pero wala siyang nayakap kundi hangin. Ang ngiti sa labi niya ay unti-unting nawala at napalitan ng inis. Ang katahimikan sa sala ay nakakabingi. Nakita ni Liza ang gulat sa mata ni Adrian at nakita niya ang matinding galit na gumuhit sa mukha ni Vanessa habang nakatingin sa kanya. Bakit? Nanginginig na tanong ni Vanessa. Tumayo siya at dinuro si Liza. Bakit sa kanya lumalapit ang anak ko? Anong ginawa mo sa kanya? Nilason mo ba ang utak niya? Hindi po, ma'am. Nautal na sagot ni Liza habang hinahawakan ang kamay ni Leo para pakalmahin ito. Nagulat lang po siguro siya. Nagulat? Tumawa ng mapakla si Vanessa. Ako ang nanay niya. Ikaw, ano ka? You are just a maid. Hahakbang sana si Vanessa para hablutin si Leo, pero humarang si Adrian. Tama na, Vanessa. Utos ni Adrian. Pagod ang bata. Huwag mong pilitin. Liza, dalhin mo na si Leo sa taas. Opo, sir. Mabilis na umalis si Liza. Hila-hila si Leo na ayaw bumitaw sa kamay niya. Habang paakyat sila ng hagdan, ramdam ni Liza ang matalim na tingin ni Vanessa na nakatusok sa likod niya. Lumipas ang ilang oras, pero hindi humupa ang tensyon.
Narinig ni Liza ang pagtatalo ni na Adrian at Vanessa sa opisina sa ibaba. Sigawan, sumbatan tungkol sa pera at karapatan. Kinahapunan, inutusan si Liza ng mayordoma na magdala ng merienda sa terrace kung saan naroon ang bisita. Kabado man, sumunod si Liza. Dala niya ang tray na may pitzel ng juice at mga baso. Nadatnan niya si Vanessa na nakaupo sa terrace, naninigarilyo at nag-i-scroll sa cellphone. Wala si Adrian. "Ma'am, heto na po ang juice," magalang na sabi ni Liza. Ibinaba niya ang tray sa glass table. Hindi tumingin si Vanessa. "Ang bagal mo. Kanina pa ako uhaw." "Pasensya na po." Kukuha sana si Liza ng baso para lagyan ng yelo nang biglang gumalaw ang kamay ni Vanessa. Mabilis. Sadyang tinabig ni Vanessa ang pitzel ng juice. Ay! Tumapo ng malamig na juice at yelo diretso sa dibdib at braso ni Liza. Nabasa ang buong uniforme niya. Malagkit, malamig. "Oh my God!" Sigaw ni Vanessa, umaarte na nagulat. "Tanga ka ba? Look what you did!" Napatigil si Liza, gulat na gulat. Kitang-kita niya na tinabig yun ni Vanessa, pero bago pa siya makapagsalita, dumating si Adrian galing sa loob. "Anong nangyari?" tanong ni Adrian, nakatingin sa basang sahig at basang uniforme ni Liza. "Adrian!" sumbong agad ni Vanessa, nagpapaawa ang boses. "Tiningnan ko lang naman siya, tapos bigla na lang niyang binitawan yung tray. Muntik na akong matapunan. Buti na lang nakaiwas ako. Ang clumsy naman ng yaya mo, or baka sinadya niya." Tumingin si Adrian kay Liza. "Liza?" "Sir, hindi po." Manggiyak-ngiyak na sabi ni Liza. "Hindi ko po binitawan. Tinabig po ni Ma'am." "Excuse me?" Putol ni Vanessa ng lalaki ang mata. "Ako pa ang mananabig. Are you calling me a liar?" Bumuntong hininga si Adrian. Pagod na ito. "Liza, magpalit ka na ng damit. Manangfe, pakilinis na lang ito." Hindi siya pinaniwalaan ni Adrian o baka ayaw lang nitong humaba pa ang gulo. Masakit. Mas masakit pa sa lamig ng juice ang naramdaman ni Lawan ni Liza. Yumuko siya. "Opo, sir." Tumalikod si Adrian para kausapin si Manangfe. Sa sandaling iyon, habang nakatalikod si Adrian, lumapit si Vanessa kay Liza. Sobrang lapit. Amoy ni Liza ang mamahaling pabango na humalo sa amoy ng sigarilyo. Inilapit ni Vanessa ang bibig niya sa tainga ni Liza. Ang boses niya ay bulong, pero parang ahas na pumulupot sa leeg ni Liza. "Huwag kang masyadong umasa, yaya. Alam ko ang estilo mo. Ginagamit mo ang anak ko para mapalapit kay Adrian." Huminto sandali si Vanessa at ngumisi. "Tandaan mo ito. Sa huli, ako ang asawa. Ako ang ina. At ikaw? You are nothing. Sisiguraduhin kong sa kangkungan ka pupulutin bago matapos ang linggong ito." Umatras si Vanessa at ngumiti ng matamis kay Adrian na lumingon pabalik. Naiwan si Liza na nanginginig, basang-basa, at sa unang pagkakataon, nakaramdam ng takot na hindi para sa sarili niya, kundi para kay Leo at Adrian na nasa mga kuko ng babaeng ito. Hindi makapagtrabaho si Adrian. Kanina pa siya nakatitig sa spreadsheet sa laptop niya, pero wala siyang naiintindihan. Ang isip niya ay parang pendulum na pabalik-balik sa dalawang imahe. Ang maamong mukha ni Liza na nagpapakain kay Leo at ang matalim na babala ni Vanessa. Bumukas ang pinto ng opisina. Hindi na kumatok si Vanessa. Pumasok ito na may dalang isang brown envelope at 2 baso ng wine. Working hard or hardly working? Bati ni Vanessa, sabay lapag ng wine glass sa mesa ni Adrian. "Anong kailangan mo, Van?" Pagod na tanong ni Adrian. "Kung tungkol ito sa alimony, kausapin mo ang abogado ko." Umupo si Vanessa sa gilid ng mesa, ipinakita ang mahahaba at mapuputing binti. Uminom ito ng wine bago nagsalita. "It's not about money, Adrian. It's about Leo's safety. Bilang ina, nag-aalala ako." Inilapag ni Vanessa ang brown envelope sa harap ni Adrian. "Ano to?" "Background check," sagot ni Vanessa.
Ang boses niya ay seryoso, parang isang concerned citizen. I had my connections look into your... Yaya. Binuksan ni Adrian ang envelope, mga dokumento, transcript of records, barangay clearance. Tingnan mo, Adrian. Turo ni Vanessa. High school graduate lang siya. Walang certification sa speed. Walang training sa first aid. Wala kahit anong experience sa pag-handle ng special needs children. Saan siya galing? Sa bukid. Mabait siya kay Leo. Depensa ni Adrian, pero naramdaman niya ang paggapang ng duda sa dibdib niya. Nakita mo kung paano siya pakisamahan ng bata. Adrian! Tumawa ng mahina si Vanessa habang hinahawakan ang balikat ni Adrian. Madaling magpanggap na mabait, pero kapag nagkaroon ng emergency, kapag inatake ulit si Leo at nabulunan, alam ba niya ang gagawin? O kakantahan lang niya ng bahay kubo hanggang sa mamatay ang anak natin? Nanigas si Adrian. Ang salitang mamatay ay tumama sa kanya. You are a CEO, Adrian. Bulong ni Vanessa sa tainga niya. Hindi ka nag-hire ng accountant na walang lisensya. Bakit mo ipagkakatiwala ang buhay ng anak mo sa isang probinsyanang walang alam? Unless, huminto si Vanessa at tinitigan siya sa mata. Unless, may ibang rason kaya mo siya gusto? Baka naman hindi si Leo ang inaalagaan niya, kundi ikaw. Tinabig ni Adrian ang kamay ni Vanessa. Tumayo siya, puno ng inis. Tama na. Lumabas ka na. Okay, fine. Tinaas ni Vanessa ang dalawang kamay. Pero huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Just watch her closely, Adrian. Baka magulat ka na lang isang araw. Pagkalabas ni Vanessa, naiwan si Adrian na nakatingin sa mga papel. High school graduate. Walang training. Totoo naman ang sinabi ni Vanessa. Sapat na ba ang puso para sa isang kondisyong medikal? Nagpasya siyang magpahangin. Lumabas siya ng opisina at naglakad papunta sa garden. Madilim na, pero maliwanag ang buwan. Doon, sa may bench sa ilalim ng puno ng kalachuchi, nakita niya si Liza. Pero hindi ito nagbabantay. Nakahiga si Liza sa bench, nakabaluktot, mahimbing na natutulog. Sa paanan nito ay may nakatumbang basket ng labahan na hindi pa natutupi. Kumuyom ang kamao ni Adrian. Natutulog sa oras ng trabaho. Hindi alam ni Adrian na kanina pang umaga ay pinahirapan ni Vanessa si Liza. Inutusan itong maglaba ng mga kurtina, gamit ang kamay, maglinis ng bodega, at magpolish ng mga silverware. Mga trabahong wala sa kontrata niya. Pagod na pagod si Liza. Pero ang nakikita lang ni Adrian ay ang kapabayaan. Lalapit sana siya para gisingin ito at sermonan nang biglang humangin ng malakas. Nilipad ang ilang hibla ng buhok ni Liza sa mukha nito. Napahinto si Adrian. Sa ilalim ng sinag ng buwan, nakita niya ang pagod sa mukha ng dalaga. May mga gasgas ang kamay nito, marahil kakakuskos ng labada. Ang uniforme nito ay medyo gusot. Kahit tulog, mukha itong inosente, walang bahid ng mali siya. Nawala ang galit ni Adrian, napalitan ito ng isang emosyon na hindi niya maipaliwanag. Awa, paghanga, dahan-dahan siyang lumapit. Umupo siya sa dulo ng bench, sa tabi ng paa ni Liza. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Ang mahahabang pilik mata, ang mapupulang labi na bahagyang nakabuka. Naisip ni Adrian ang sinabi ni Vanessa. Ginagamit ka lang niya. Posible nga kaya? Tanong niya sa sarili. Lahat ba ng pinakita niyang malasakit kay Leo ay palabas lang para makuha ang tiwala ko at perahan ako? Gumalaw si Liza. Dahan-dahan itong nagmulat ng mata. Nang makita niya si Adrian na nakaupo sa tabi niya, napabalikwas siya ng bangon. Muntik pa siyang mahulog sa bench. Sir Adrian! Gulat na sigaw ni Liza. Agad itong tumayo at inayos ang sarili. Sorry po talaga. Nakaidlip po ako. Tatapusin ko na po itong labada. Sorry po. Nakita ni Adrian ang takot sa mata ni Liza. Takot na mapagalitan. Takot na mawalan ng trabaho.
Tumayo si Adrian at humarap sa kanya. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Liza, mahinang tawag ni Adrian. Po? Nakaatras si Liza. Nakasandal na sa puno. Tinitigan siya ni Adrian. Gusto niyang basahin ang isip nito. Gusto niyang malaman kung totoo ito. Tinaas ni Adrian ang kamay niya. Dahan-dahan. Papunta sa mukha ni Liza. Nanlaki ang mata ni Liza. Hindi siya gumalaw. Naramdaman niya ang init ng palad ni Adrian na dumampi sa pisngi niya. Hinahawi ang buhok na tumatakip sa mukha niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Liza. Dug-dug, dug-dug. Huminga ng malalim si Adrian. Naamoy niya ulit ang amoy bulaklak. Nakaka-hypnotize. Yumuko siya ng kaunti. Papalapit sa mukha ni Liza. Ang mga mata nito ay nakatingin sa labi niya. 1 inch na lang. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Vanessa sa utak ni Adrian. Walang degree, walang lisensya, walang alam. Ang mga salitang yon ay parang malamig na tubig na ibinuhos kay Adrian. Bigla siyang natauhan. Ano ba ang ginagawa niya? Hinahawakan niya ang isang katulong, isang empleyado, na hindi pa niya lubos na kilala. Habang ang anak niya ay nasa panganib ng kawalan ng katiyakan. Biglang binawi ni Adrian ang kanyang kamay. Mabilis, pabigla. Para bang napaso siya sa balat ni Liza. Natigilan si Liza. Ang kislap sa mga mata nito ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay hiya. Napahawak siya sa pisngi kung saan dumampi ang palad ni Adrian kanina. Sir? Bulong ni Liza. Ang boses ay nanginginig. Tumikhim si Adrian at tumalikod. Inayos niya ang kanyang coat. Pilit na ibinabalik ang pader sa pagitan nila. Ang pader na dapat ay hindi niya kailanman binaba. Gabi na, Liza. Malamig na sabi ni Adrian. Ang boses niya ay wala ng bahid ng init. Bumalik ka na sa quarters mo. Huwag mong kakalimutan ang trabaho mo bukas. You are here to work, not to sleep. Parang sinampal si Liza sa lamig ng boses nito. Yumuko siya. Pilit na pinipigilan ang luha na namumuo sa gilid ng kanyang mata. Opo, sir. Pasensya na po. Mabilis na kinuha ni Liza ang basket ng labahan at tumakbo palayo. Pabalik sa servants' quarters. Hindi siya lumingon. Naiwan si Adrian sa hardin. Ang puso niya ay mabigat, pero ang isip niya ay puno ng hinala. Tama si Vanessa. Masyado siyang nagiging emosyonal. Kailangan niyang maging ama, hindi isang lalaking naghahanap ng kalinga. Naglakad siya pabalik sa loob ng mansyon. Tahimik ang buong bahay. Patay na ang mga ilaw sa sala. Umakyat siya sa hagdan, papunta sa 2nd floor. Gusto niyang silipin si Leo bago siya matulog. Gusto niyang siguraduhin na maayos ang anak niya. Pagdating niya sa hallway, napatigil siya. Sa dulo ng pasilyo, nakita niyang bumukas ang pinto ng kwarto ni Leo. May lumabas na anino. Isang babae, si Vanessa. Dahan-dahang isinara ni Vanessa ang pinto. Wala itong suot na tsinelas, kaya wala itong ingay. Naka-nightgown ito na seda. Kumunot ang noo ni Adrian. Vanessa? Napatalon sa gulat si Vanessa. Humarap ito kay Adrian at sa isang iglap itinago nito ang kanang kamay sa bulsa ng kanyang robe. Adrian! Bulalas ni Vanessa, sabay hawak sa dibdib. You scared me. Naglakad palapit si Adrian. Ang mata ay nakapako sa bulsa ni Vanessa. Anong ginagawa mo sa kwarto ni Leo? Tulog na siya. I know. Ngumiti si Vanessa. Pero nakita ni Adrian ang butil ng pawis sa noo nito, kahit aircon ng hallway. Namimiss ko lang ang anak ko, Adrian. I wanted to kiss him goodnight. Masama ba yon? Tinitigan siya ni Adrian. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang isipin na may natitira pang pagmamahal sa puso ng ex-wife niya. Wala kang ginawa na magpapagising sa kanya? Tanong ni Adrian. Of course not. Tawa ni Vanessa. Sabay haplos sa braso ni Adrian. Ang himbing dami nga ng tulog niya eh. Sige na, I'm tired. Good night, Adrian. Mabilis na naglakad si Vanessa papunta sa guest room. Pero bago ito makapasok, narinig ni Adrian ang kalansing ng kung anong bagay sa loob ng bulsa nito.
Tunog ng plastic na bote na tumatama sa susi. Wait. Hindi na ito pinansin ni Adrian. Agad siyang pumasok sa kwarto ni Leo. Madilim sa loob. Tanging ang nightlight lang ang nagbibigay ng liwanag. Lumapit siya sa kama. Mahimbing na natutulog si Leo. Tumingin si Adrian sa bedside table. Nandoon ang baso ng tubig at ang maliit na medicine organizer kung saan nakalagay ang mga tableta ni Leo para bukas ng umaga. Binuksan ni Adrian ang ilaw ng lampshade. Tiningnan niya ang mga gamot. Kulay asul, kulay puti. Tama naman, isip ni Adrian. Ito ang mga gamot niya. Pero may maliit na detalye na napansin siya. Ang takip ng bote ng sedative na nasa gilid ay hindi maayos ang pagkakasarado. Bahagyang tabingi. Si Liza ay sobrang metikuloso. Palagi nitong sinasarado ng mahigpit ang lahat para hindi matapon. Kinuha ni Adrian ang bote. Inamoy. Walang amoy. Praning lang ako, sabi niya sa sarili. Dahil sa sinabi ni Vanessa kanina, pinagdududahan ko na ang lahat. Sinarado niya ng maayos ang bote at ibinalik sa mesa. Hinaplos niya ang buhok ni Leo. Sleep well, anak. Bulong niya. Pinatay niya ang ilaw at lumabas ng kwarto. Hindi alam na sa loob ng bote na yon, ang mga gamot na pampakalma ay napalitan na ng mga tableta na may ibang epekto. Isang epekto na magpapabago sa kapalaran nilang lahat kinabukasan. Sa kabilang kwarto, sa loob ng guest room, nakasandal si Vanessa sa pinto. Nakangisi. Hawak niya ang totoong gamot ni Leo sa kanyang kamay. Goodbye, Liza. Bulong niya sa dilim. Good boy, Leo. Ubusin mo yan, ha? Nakanggiting pinapanood ni Liza si Leo habang iniinom nito ang huling patak ng juice na hinaluan niya ng gamot. Katulad ito ng routine nila araw-araw. Pagkatapos uminom, maglalaro sandali at maya-maya ay kakalma na ito para magpahinga. Pero iba ang nangyari ngayong umaga. Pagkalipas lang ng 5 minuto, imbes na huminahon, biglang nabitawan ni Leo ang hawak niyang toy car. Napahawak ang bata sa lalamunan niya. Namumula ang mukha nito at nagsimulang humingal ng mabilis. Leo, kinakabahang tanong ni Liza. Lumapit siya para hawakan ang noo ng bata. Masama ba ang pakiramdam mo? Biglang tinabig ni Leo ang kamay ni Liza. Malakas. Napaupo si Liza sa sahig. Grr. Umungol si Leo. Isang tunog na parang galit na hayop. Nagsimula itong magpapadyak. Sinipa nito ang mesa. Hinagis ang mga unan. Ang mata ng bata ay dilat na dilat. Ang itim ng mata nito ay malaki. Dilated pupils. Manang Fe! Sir Adrian! Sigaw ni Liza habang sinusubukang yakapin si Leo para pigilan itong saktan ang sarili. Pero sa pagkakataong ito, hindi tumalab ang yakap. Lalo lang nagwala si Leo. Kinagat nito ang braso ni Liza ng mariin. Aray! Napasigaw si Liza sa sakit. Pero hindi siya bumitaw. Bumukas ang pinto. Pumasok si Adrian, kasunod si Vanessa na nakabihis na parang aalis. Anong nangyayari dito? Sigaw ni Adrian. Nakita niya si Leo na nangingisay sa sahig habang yakap ni Liza. Duguan ang braso ni Liza mula sa kagat. Sir, hindi ko po alam. Naiiyak na sumbong ni Liza. Pinainom ko naman po siya ng gamot, pero bigla po siyang nagkaganito. Parang lalo siyang na-excite. Gamot? Sumingit si Vanessa. Lumapit ito, pero nanatili sa ligtas na distansya. Sigurado ka bang tamang gamot ang binigay mo? Baka naman kung ano-ano ang pinapainom mo sa anak ko para lang makatulog siya agad at makapag-relax ka. Hindi po. Sinunod ko po ang instruction. Nilapitan ni Adrian si Leo. Nahirapan siyang hawakan ng bata dahil sa lakas nito. Tumawag kayo ng doktor. Ngayon na! Sa gitna ng kaguluhan, habang nagkakagulo ang mga katulong at tumatawag si Manang Fe sa telepono, biglang sumigaw ng matinis si Vanessa. My watch! Napatigil ang lahat, maliban kay Leo na patuloy sa pag-ungol. Hinalughog ni Vanessa ang kanyang bag, ibinaligtad ito sa sofa. Nagkalat ang mga lipstick at powder
pero wala ang hinahanap niya. Ang relo ko, ang Patek Philippe ko, nawawala. Sigaw ni Vanessa, namumutla sa galit. Suot ko yun kanina, bago ako maligo. Iniwan ko lang sa vanity table saglit. Tumingin si Vanessa kay Liza ng masama. Ikaw! Duro ni Vanessa kay Liza na nakaluhod pa rin sa sahig. Ikaw lang ang pumasok sa kwarto ko kanina para maghatid ng kape, di ba? Umiling si Liza ng mabilis, tumutulo ang luha. Ma'am, hindi po. Naghatid po ako, pero hindi ko po ginalawang gamit nyo. Liar. Sigaw ni Vanessa. Binalingan niya si Adrian, na abala pa rin sa pagpigil kay Leo. Adrian, ang yaya mo. Ninakawan ako habang nilalason niya ang anak natin. Vanessa, not now. Bulyaw ni Adrian. Nasa krisis si Leo. No, I want justice. Nilapitan ni Vanessa ang bag ni Liza na nakasabit sa gilid ng pinto, ang luma at tastas na tote bag na dala ni Liza araw-araw. Huwag po! Sigaw ni Liza, pero huli na. Hinablot ni Vanessa ang bag at itinaob ang laman nito sa sahig. Tumilapon ang mga gamit ni Liza, isang lumang pitaka, payong, alkohol at rosaryo. At sa gitna ng mga mumurahing gamit, kumislap ang isang bagay na pilak at puno ng diamante. Ang relo ni Vanessa. Parang huminto ang mundo ni Liza. Narinig niya ang pagsinghap ni Manang Faye. Naramdaman niya ang paghinto ng paghinga ng lahat ng tao sa kwarto. Kahit si Leo ay tila saglit na natigilan sa ingay. Dahan-dahang tumayo si Adrian mula sa pagkakayakap kay Leo. Ang mukha nito ay hindi maipinta. Pawisan, magulo ang buhok, at ang mga mata. Ang mga mata niya ay puno ng sakit at pagkabigo. Pinulot ni Vanessa ang relo, tagumpay na nakangisi. Sabi ko na nga ba, mahirap na nga, magnanakaw pa. Kaya siguro nagwawala si Leo kasi alam ng bata na masama ang ugali ng nag-aalaga sa kanya. Sir, humikbi si Liza, gumapang palapit kay Adrian. Sir Adrian, maniwala po kayo. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Wala po akong ninakaw. Tinitigan siya ni Adrian. Naalala niya ang gabing muntik na niyang halikan si Liza. Ang tiwala na nagsisimula palang mabuo. Tapos tiningnan niya si Leo, ang anak niya na nanginginig at bumubula ang bibig dahil sa maling medication. At tiningnan niya ang ebidensya sa sahig. Lahat ng lohika ay nagsasabing nagkamali siya ng pinagkatiwalaan. Umalis ka! Mahinang sabi ni Adrian. Sir? Umalis ka! Sigaw ni Adrian. Isang sigaw na yumanig sa buong kwarto. Layuan mo ang anak ko. Layuan mo ang bahay na ito. At magpasalamat ka na hindi kita ipapakulong dahil lang sa awa ko sa pamilya mo. Adrian, dapat tumawag ng pulis. Hirit ni Vanessa. Umalis ka na, Liza. Bago pa magbago ang isip ko. Nanginginig na pinulot ni Liza ang mga gamit niya. Ang kamay niya ay nanginginig ng sobra, kaya hindi niya masukbit ang bag sa balikat niya. Gusto niyang magmakaawa, pero ang tingin ni Adrian ay parang pader na bakal. Wala na siyang babalikan. Tumayo siya, puno ng dumi ang tuhod, puno ng luha ang muka. Tumingin siya kay Leo sa huling pagkakataon. Ang bata ay nakatingin din sa kanya, nalilito, takot. Sorry, Leo. Bulong ni Liza. Tumakbo siya palabas. Paglabas niya ng mansyon, bumagsak ang malakas na ulan. Wala siyang payong. Wala siyang jacket. Ang bawat patak ng ulan ay parang bato na tumatama sa kanya. Basang-basa siya habang naglalakad palabas ng higanting gate ng mga Davila. Sa likuran niya, naririnig niya ang malakas na pagsara ng mabigat na bakal na gate. Klang! Ang tunog ng pagsara ng isang kabanata. Naiwan si Liza sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng ulan, yakap ang sarili. Walang trabaho, walang pera, may bahid ang pangalan. At ang puso niya ay naiwan sa loob ng bahay na yon, kasama ng isang batang kailangan siya at ng isang lalaking akala niya ay nakakilala na sa kanya ng totoo.
3 araw. 3 araw nang hindi naliligo si Adrian. 3 araw na halos hindi niya ginagalaw ang pagkain. 3 araw na puro kape at pagod ang nagiging sustansya niya. Nakaupo siya sa sala, sa dilim, habang nakatanaw sa walang lamang hagdan. Nasa itaas si Leo. Walang ingay, walang sigaw, walang pagwawala. Masahol pa yon sa pagwawala. Mula nang umalis si Liza, parang bumalik si Leo sa dati. O mas malala pa, hindi na ito umiimik, hindi na ito gumagalaw. Nakaupo lang ito sa isang sulok ng kwarto, nakatingin sa kawalan. Hawak ang isang maliit na toy car. Ang car na ipinagkatiwala ni Liza sa kanya para ayusin. Sinubukan ni Adrian na kausapin ang anak. Sinubukan niyang yakapin, pero wala. Para itong isang buhay na manika. Walang reaksyon, walang sagot. Nanginginig na kinuha ni Adrian ang cellphone naman niya. Binuksan niya ang gallery. Nandoon ang mga litrato ni Liza, mga candid shots na kuha niya sa likod ng CCTV. Si Liza na masayang nagtuturo kay Leo mag-drawing. Si Liza na hinihimas ang likod ni Leo habang kumakain. Si Liza na nakangiti, busilak. Pero binura niya lahat ng iyon. Magnanakaw. Sinungaling. Paulit-ulit na sinasabi niya sa sarili. Hindi siya karapat-dapat. Pero bakit ganito ang pakiramdam niya? Bakit parang may nawawala sa buhay niya? Hindi lang si Leo ang tahimik. Pati siya. Pati ang buong mansyon. Isang gabi, 2:00, narinig ni Adrian ang boses ni Vanessa sa kabilang kwarto, sa guest room. Hindi nga sabi, kailangan ko pa ng yes, kahit ano. Ano ba? Ibibigay ko yan sa inyo next week. Napakunot ang noo ni Adrian. Kausap niya ang sino. Bakit parang galit siya? Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Sumilip siya sa pinto ng guest room. Nakabukas ng bahagya. Nandoon si Vanessa, naglalakad pabalik-balik sa loob ng kwarto. Nakahawak sa cellphone, kunya. Wala akong pakialam sa mga barahan na, yan, kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng malaking halaga. Naintindihan mo ba? Kaya nga ako bumalik dito sa mansyon ni Adrian para kunin ang karapatan ko kay Leo at sa pera niya. Nanigas si Adrian, karapatan. Pera. Hindi si Leo. Ninakawan si Adrian ng hininga. Kaya pala siya bumalik. Hindi para kay Leo. Don't worry. Patuloy ni Vanessa. May plano ako. Magtatangkang kunin ulit ng lintik na yun si Leo. Pero hindi ako papayag. May ebidensya na akong ilalabas laban kay Adrian para mawalan siya ng karapatan sa anak niya. Ipapakita ko sa korte na pabaya siyang ama. Na pinabayaan niyang magdrogang pampakalma ang bata. No, hindi siya. Ang yaya niya. Para makuha ang pera. At ako ang kukuha ng karapatan ko. Napakapit si Adrian sa pader. Naririnig niya ang bawat salita ni Vanessa. Nagsisingki ng lahat. Ang relo. Ang pagpalit ng gamot. Ang kasalanan. Lahat ay gawa-gawa. Pinaglaruan nila ako. Pinaglaruan nila si Leo. Bumalik si Adrian sa kwarto ni Leo. Lumapit siya sa bedside table. Tiningnan niya ang bote ng gamot. Kinuha niya ang bote. Binuksan at kumuha ng isang tableta. Ito ang pinainom kay Leo. Ito ang nagwala sa kanya. Naglakad si Adrian papunta sa kanyang study room. Binuksan niya ang kanyang laptop. Nagdial siya ng numero. Ang numero ng kanyang private investigator. Gusto ko ng lahat ng impormasyon tungkol kay Vanessa. Lahat. Pati ang mga utang niya, mga bisyo niya. Gusto kong malaman ang bawat galaw niya sa loob ng 3 araw na ito. At gusto ko ng video footage mula sa lahat ng anggulo ng bahay na ito sa loob ng nakaraang 1 linggo. Sir, malaki po itong gastos. Wala akong pakialam sa gastos. Sigaw ni Adrian. Gusto kong malaman ang katotohanan. Ngayon na. Ibinaba niya ang telepono. Ang puso niya ay puno ng galit. Galit sa sarili niya. Galit kay Vanessa. Galit sa mundo. Pero mas naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Pagsisisi na pinaniwalaan niya si Vanessa. Pagsisisi na pinagdudahan niya si Liza.
Isang tingin sa kwarto ni Leo. Ang bata ay nakaupo pa rin sa sulok. Hawak ang laruan. Hindi gumagalaw. Walang buhay. At naisip niya ang maliwanag na ngiti ni Liza. Ang kanyang mainit na yakap. Ang kanyang mga kanta. Si Liza na walang hinangad, kundi ang kapakanan ni Leo. Si Liza na itinapon niya sa ulan. Parang dinurog ang puso ni Adrian. Alay si Bisam. Bulong niya. Anong ginawa ko? Narinig ni Adrian ang kumatok sa kanyang pinto. Sir, may tawag po sa telepono. Boses ni Manang Fe. Sino yan? Si Dr. Sai po, sir. May report po siya tungkol sa laboratory results ni Leo. Natigilan si Adrian. Ang laboratory results. Kinuha niya ang telepono. Doc, ano ang resulta? Mr. Davila? Sabi ng doktor sa kabilang linya. Seryoso ang boses. May nakita kaming kakaiba. Sa blood sample ni Leo, ang level ng sedative niya ay sobrang baba. Halos wala. Pero may nakita kaming trace ng isang stimulant drug. Hindi ito kasama sa prescribed medication ni Leo. It's an illegal substance. Maaring ito ang nag-trigger sa kanyang violent meltdown at nagdulot ng catatonic state niya ngayon. Parang binagsakan ng langit at lupa si Adrian. Stimulant drug, illegal substance. Iyon ang pinainom kay Leo. Iyon ang bumura sa liwanag sa mata ng anak niya. Napakuyom ang kamao ni Adrian, Vanessa, ang babaeng itinuring niyang asawa, ang ina ng kanyang anak. Ang lahat ng iniisip ni Adrian na katotohanan ay biglang nabaligtad. Hindi lang si Liza ang nawala. Ang tiwala niya sa lahat ay nawasak. Ang kanyang mundo ay gumuho. Naiwan si Adrian na nakaupo sa kanyang opisina. Sa dilim, habang unti-unting lumilinaw ang lahat. At sa gitna ng lahat ng sakit at galit, isang pangalan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Liza. Ang taong pinagtakwil niya. Ang taong walang muwang na isinakripisyo para sa kasinungalingan. Kailangan niyang hanapin si Liza. Kailangan niyang itama ang lahat. 3 araw. 3 gabing walang tulog si Adrian. Ang buong mansyon ay abala. Mga tauhan ng private investigator ni Adrian ay nagkakalat. Ini-install ang mga bagong CCTV camera habang kinakalap ang mga lumang footage. Lahat ng sulok, lahat ng anggulo. Sa opisina ni Adrian, abot-abot ang gulo. Mga papeles, report, at monitor ng CCTV footage na hindi niya inalis sa pagkakatingin. Nandoon siya, nakatitig sa monitor. Ang screen ay nahahati sa 4 na bahagi. Sa isang frame, makikita si Vanessa na naglalakad sa hallway. Patungo sa kwarto ni Leo, ang kanyang kamay ay nakatago sa bulsa. Sa susunod na frame, makikita ang kamay ni Vanessa na mabilis na nagpapalit ng bote ng gamot sa bedside table ni Leo. Wala pang 5 segundo. Isang iglap lang. Sa ikatlong frame, makikita si Vanessa na lumalabas ng kwarto ni Liza. Nakangisi. At sa kamay nito, hawak nito ang maliit na alahas, ang Patek Philippe watch. Dahan-dahan nitong isinusuksok sa bag ni Liza na nakasabit sa gilid ng pinto. At sa ika-4 na frame, ang pinakamahirap panoorin, si Liza, nakatalikod sa kamera, sumusuksok sa bag niya. Kitang-kita ang pagpasok ng relo. Nanginginig ang mga kamay ni Adrian. Hindi niya akalaing ganito kasama ang ex-asawa niya. Para sa pera, para sa sarili niyang bisyo, ipinikit ni Adrian ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang matinding sakit sa dibdib. Hindi lang dahil kay Leo, kundi dahil din kay Liza. Ang inosenteng babae na nadamay sa gulo. Mali siya. Sobrang mali siya. Nagmamadaling nagpalit ng damit si Adrian. Siniguro niya na hindi siya makikita ni Vanessa. Wala siyang panahon para makipagtalo. Kailangan niya si Liza. Lumabas siya ng mansyon. Sakay ng kanyang mamahaling kotse, tinahak niya ang daan patungo sa address na ibinigay sa kanya ni Manang Fe. Ang address sa probinsya ni Liza. Sa bawat kilometrong nilalakbay niya, lalo siyang nakakaramdam ng kaba. Paano niya haharapin si Liza? Anong sasabihin niya?
Nakarating siya sa isang barangay na medyo malayo sa sentro ng bayan. Ang mga kalsada ay hindi sementado. Ang mga bahay ay gawa sa kawayan at sawali. Huminto ang sasakyan ni Adrian sa harap ng isang maliit na bahay na mukhang tinangay na ng panahon. Ang bubong ay yero na may kalawang at ang mga dingding ay halos gumuho na. Ito ang bahay ni Liza. Doon niya naintindihan kung gaano kahirap ang buhay ng dalaga. Hindi ito magnanakaw. Ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ay ang pamilya niya. Lumabas si Adrian ng kotse. Narinig niya ang tawanan ng mga bata, ang ingay ng mga manok, ang amoy ng nilulutong pagkain. Sa bakuran ng bahay nakita niya si Liza. Nandoon si Liza, nakasuot ng simpleng duster, nakaupo sa isang bangko habang may ginagawang bracelet na gawa sa beads. Sa tabi niya, may mga batang naglalaro. Ang mga mata ni Liza ay malambing na nakatingin sa mga bata. Tumingin si Adrian sa mga bata. Ang isa ay may sakit sa balat. Ang isa naman ay may kapansanan sa paa. Nagkukwento si Liza sa kanila. Ang boses niya ay malambing at puno ng pagmamahal. Naalala ni Adrian ang sinabi ni Liza. Hindi po gamot ang kailangan ni Leo kanina. Kailangan niya ng magsasabi sa kanya na ligtas siya. Biglang napansin ni Liza ang nakaparadang mamahaling kotse sa harap ng kanilang bahay. Natahimik ito. At nang makita niya si Adrian na nakatayo doon, nanlaki ang mga mata niya. Parang tumigil ang mundo. Dahan-dahang tumayo si Liza. Ang mga bata ay nagtatago sa likuran niya. Tinitingnan si Adrian na may pagtataka. Naglakad si Adrian papalapit. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kabigatan. Liza, mahina niyang tawag. Sir Adrian. Halos pabulong ang boses ni Liza. Hindi niya akalaing makikita pa niya ito. Tumayo si Adrian sa harap niya. Bumuntong hininga siya. Nakatingin siya sa mga mata ni Liza. Walang galit, walang paghuhusga, puro lungkot. Patawarin mo ako, Liza, sabi ni Adrian. Nagulat si Liza. Pipo? Mali ako. Patuloy ni Adrian. Ang boses niya ay parang basag. Pinagdudahan kita. Sinigawan kita, pinalayas kita, lahat ng paratang sayo, hindi totoo. Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Liza, ang kamay na may bahid pa ng kagat ni Leo, ang kamay na gumawa ng bracelet para sa mga bata. Nakita ko ang lahat, Liza. Nakita ko sa CCTV, si Vanessa. Siya ang nagpalit ng gamot ni Leo. Siya ang naglagay ng relo sa bag mo. Parang nabunutan ng tinik sa lalamunan si Liza. Ang damdamin niya ay halo-halo, gulat, galit at relief. Sa wakas, nalaman ni Adrian ang katotohanan. Biglang bumagsak si Adrian sa isang tuhod. Nanginig si Liza. Sir Adrian, anong ginagawa niyo? Liza, sabi ni Adrian, nakatingin sa kanya, punong-puno ng sinseridad. Patawarin mo ako. Nabulag ako. Hinayaan kong saktan ka niya. Pero ngayon, hindi ko nahahayaan. Kailangan kita, Liza. Kailangan ka ni Leo. Kailangan ka namin. Nakita ni Liza ang mga luha sa mata ni Adrian. Ang lalaking ito na laging matigas, laging malamig. Ngayon ay umiiyak sa harap niya. Please, Liza, patuloy ni Adrian. Bumalik ka. Ipakita natin sa kanya na hindi tayo tatalunin ng kasinungalingan. Ipaglaban natin si Leo. Ipaglaban natin ang katotohanan. Hindi sumagot si Liza. Nakatingin lang siya sa mga mata ni Adrian. Nakita niya ang pagmamahal, ang pagsisisi. Dahan-dahan, dahan-dahan, tumulo ang luha sa mga mata ni Liza, luha ng sakit at luha ng pag-asa. Sir Adrian, sabi ni Liza, ang boses ay basag. Biglang may pumasok na sasakyan sa kalsada. Isang itim na kotse na may mga badge ng formal na opisina. Bumaba ang isang lalaki na may daladalang sobre. Mr. Davila? Tanong ng lalaki. Tumayo si Adrian. Ako nga. May summons po kayo mula sa korte, sabi ng lalaki. Filed by Miss Vanessa Grande.
She is seeking full custody of Leo Davila at may temporary restraining order po laban sa inyo. Bawal po kayong lumapit kay Leo habang dinidinig ang kaso. Parang binagsakan ng langit at lupa si Adrian. Hindi niya inaasahan ito. Nagawang unahan ni Vanessa. Sige, malamig na sabi ni Adrian. Kinuha niya ang sobre. Tumingin siya kay Liza. Nakita niya ang takot sa mata ng dalaga. Kaya ko yan, sabi ni Adrian. Pero naramdaman ni Liza ang pag-aalinlangan sa boses nito. Pero hindi siya nag-iisa. Hinawakan ni Liza ang kamay ni Adrian. Mahigpit. Ipaglaban po natin, sir, sabi ni Liza. Para kay Leo. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Adrian. Hindi pa tapos ang laban. Nandoon si Liza, pero sa loob ng sobre may isa pang papel. Isang petition for annulment of Adrian and Vanessa's marriage. At ang pizza ng filing ay sa susunod na araw. Ang laban ay hindi lang para kay Leo. Ito ay laban para sa kanilang pamilya. At sa kanilang pag-ibig na nagsisimula pa lang mamukadkad. Napakalamig ng korte. Hindi lang dahil sa aircon, kundi dahil sa tensyon na bumabalot sa bawat sulok. Ang mga mata ng media ay nakabaling kay Adrian at Vanessa. At sa gitna ng lahat, isang walang muwang na bata ang pinag-aagawan. Nasa gilid si Liza, nakasuot ng simpleng damit na kinuha ni Adrian sa isang department store. Sa tabi niya, si Manang Fe, na galing din sa mansyon. Silang dalawa ang moral support ni Adrian. Nagsimula ang pagdinig. Unang sumalang ang abogado ni Vanessa. Ang matanda at makapangyarihang abogado, si Attorney Ramirez, ay walang awa. Mr. Davila, panimula ni Attorney Ramirez, matalim ang boses. Nananatili ba kayo sa inyong pahayag na karapat-dapat kayong maging sole guardian ni Leo Davila sa kabila ng inyong kasaysayan ng kapabayaan at kawalan ng kakayahan na alagaan ng isang batang may special needs? Naiintindihan ko po ang responsibilidad, sagot ni Adrian. Kalmado ang boses. Talaga ba? Tumawa si Attorney Ramirez. Sa pool nang umalis si Miss Vanessa, hindi ba 3 yaya ang inyong sinisante sa loob lang ng 1 buwan? At ang huli ninyong yaya, si Miss Liza Santos, ay inyong pinalayas dahil sa pagiging magnanakaw at paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa inyong anak. Is this the standard of care you provide, Mr. Davila? Napakapit si Liza sa kanyang upuan. Gusto niyang sumigaw, pero pinigilan siya ni Manang Fe. Ang mga akusasyon na yan ay pawang kasinungalingan, madiing sabi ni Adrian. Mayroon po akong ebidensya na magpapatunay na ang lahat ng yan ay kagagawan ni Miss Vanessa Grande. Oh, really? Sarkastikong sabi ni Attorney Ramirez. Sapay, pinagbibintangan ninyo ang ina ng inyong anak na magnanakaw at drug pusher, Mr. Davila. Matapos ninyong sirain ang kanyang pangalan, ngayon naman ay sisirain ninyo ang reputasyon niya sa publiko. This is a clear case of character assassination. Sumunod ang pagtawag kay Liza. Nanginginig ang mga tuhod ni Liza habang naglalakad siya patungo sa witness stand. Tumingin siya kay Adrian. Nanginitian siya para bigyan ng lakas ng loob. Miss Santos, panimula ni Attorney Ramirez, puno ng paghamak ang boses. Maaari ba ninyong kumpirmahin na kayo ay dating yaya ni Leo Davila? Opo, sagot ni Liza. Mahina ang boses. At maaari nyo rin bang kumpirmahin na kayo ay high school graduate lamang, na wala kayong medical degree, wala kayong SPED training, at wala kayong formal experience sa pag-aalaga ng mga batang may autism? Opo, muling sagot ni Liza yumuko. Naramdaman niya ang panunuyan ng abogado. Kung ganoon, pagpapatuloy ni Attorney Ramirez, paano kayo naging kwalipikado na mag-alaga ng isang batang may special needs? Hindi ba't delikado ang ginagawa ninyo? Hindi ba't nagsisinungaling kayo sa korte na kayo ay may kakayahan? Attorney Ramirez, objection! Sigaw ng abogado ni Adrian. That is badgering the witness. Sustained! Sabi ng judge.
Miss Santos, muling tanong ni Attorney Ramirez, mas seryoso ngayon. Sabihin niyo sa korte, anong karapatan niyo para manghimasok sa buhay ni Leo Davila? Sino kayo para magdesisyon sa kung anong tama para sa kanya? Naramdaman ni Liza ang init sa mukha niya. Pilit niyang hinahanap ang boses niya. Tumingin siya kay Adrian. Tumingin siya kay Manang Fe. At sa isip niya, nakita niya si Leo. Ang inosenteng mukha nito. Ang mga mata nito na puno ng takot. Tumayo si Liza. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pero sa bawat salita, mas lumalakas ang kanyang loob. Wala po akong degree, panimula ni Liza. Wala po akong lisensya, pero may puso po ako. At alam ko po ang pakiramdam ng isang bata na natatakot. Alam ko po ang pakiramdam ng isang bata na naghahanap ng pagmamahal. Miss Santos, that is irrelevant, sigaw ni Attorney Ramirez. No, it's not, sigaw ni Liza, nakatitig sa abogado. Dahil ang pagiging magulang, hindi lang po tungkol sa degree o sa pera. Tungkol po ito sa pag-ibig, sa pasensya, sa pag-unawa, sa pagtanggap ng isang bata kung sino siya, at sa pagprotekta sa kanya mula sa mga taong gustong saktan siya. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Liza. Maging si Adrian ay tila nagulat. Kinanta ko po kay Leo ang kanta ng nanay ko. Patuloy ni Liza. Tumutulo ang luha. Yakap ko po siya noong nagwawala siya. Hindi po ako natakot. Dahil alam ko po na hindi siya masamang bata. Natatakot lang siya. At ang kailangan niya, hindi pampakalma. Kailangan niya nang magsasabi sa kanya na ayos lang ang lahat. At iyon po ang ginawa ko. At tungkol po sa pagnanakaw, matapang na sabi ni Liza, tumingin siya kay Vanessa. Hindi po ako magnanakaw. Wala po akong kinuha. Pero ang totoo, Ma'am Vanessa, kayo po ang nagnakaw. Natigilan si Vanessa. Liar! Kayo po ang nagnakaw ng kapayapaan ni Leo. Sabi ni Liza. Kayo po ang nagnakaw ng tiwala ni Sir Adrian. At kayo po ang gustong magnakaw ng kinabukasan ng isang bata para lang sa sarili niyong interes. Napapikit si Adrian. Hindi niya akalain na ganito katapang si Liza. May ebidensya po ako. Sabi ni Adrian tumayo. May CCTV footage po ako na magpapatunay sa lahat ng sinabi ni Miss Santos. At may laboratory results din po ako na magpapatunay na ang gamot na ibinigay sa anak ko ay pinapalitan. Nagkagulo ang lahat. Ipinalabas ni Adrian ang CCTV footage. Ang mga screen sa korte ay nagpakita ng lahat ng ginawa ni Vanessa. Ang pagpapalit ng gamot, ang paglagay ng relo sa bag ni Liza, ang pagpapanggap, nabasag ang katahimikan ng korte. Hindi yan totoo. Sigaw ni Vanessa tumayo. Edited yan, hindi yan. Order in the court, sigaw ng judge. Miss Grande, malamig na sabi ng judge, mayroon po kaming malinaw na ebidensya laban sa inyo. Hindi lang po ito kaso ng child custody. Ito po ay kaso ng child endangerment, pagnanakaw, at paninira ng reputasyon. Ibinababa ko po ang hatol. Kinakansela ko po ang petition for custody ni Miss Vanessa Grande at iginagawad ko po ang full custody ni Leo Davila kay Mr. Adrian Davila. At mayroon po akong itatalagang warrant of arrest para kay Miss Vanessa Grande. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Nagsimulang manginig ang kanyang labi. Pumasok ang mga pulis. No, hindi. Bitawan niyo ako. Sigaw ni Vanessa habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas ng korte. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao. Ang mga reporter ay nagsusumiksik, kumukuha ng mga litrato. Naiwan si Liza at Adrian na nakatayo, nakatingin sa isa't isa. Hindi sila nag-uusap, pero sa mga mata nila, naroon ang pasasalamat, ang paghanga, at ang isang damdamin na mas malalim pa sa anumang kasinungalingan. Naglakad papalapit si Adrian kay Liza. Hinawakan niya ang kamay nito, mahigpit. Maraming salamat, Liza. Bulong niya. Ngumiti si Liza. Para kay Leo po. Pero alam nilang dalawa na hindi lang yon para kay Leo. Ito ay para sa kanila.
Ang laban ay nanalo. Pero ang mas malaking laban, ang laban ng pag-ibig, ay nagsisimula pa lang. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pagdinig sa korte. Ang buhay sa Davila Mansion ay hindi na kasing lamig ng dati. Ang mga tawanan ni Leo ay naririnig na sa buong bahay. Ang mga laruan ay nakakalat na sa sala at walang nagagalit. Ngunit may isang bagay na nawawala. Si Liza. Pagkatapos ng korte, nagpaalam si Liza kay Adrian. Sinabi niyang kailangan niyang bumalik sa probinsya. Hindi siya humingi ng kahit ano. Hindi siya nagpahayag ng nararamdaman. Basta umalis lang siya, payapa. Nirespeto ni Adrian ang desisyon ni Liza. Alam niya na kailangan nito ng space. At alam din niya na kailangan niyang ayusin muna ang gulo sa buhay niya at kay Leo. Isang araw, habang nag-aalmusal sila ni Leo, napansin ni Adrian na tahimik ang bata. Hindi ito katulad ng dati. Leo, may problema ba? Tanong ni Adrian. Umiling si Leo. Kinuha nito ang maliit na toy car. Ang car na dati ay ipinagkatiwala ni Liza sa kanya. Wiing! 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 Ang paulit-ulit na pag-ikot ng gulong. Napakapit si Adrian sa kutsara. Hindi. Hindi ito ang Leo na binuo ni Liza. Sa nakaraang linggo, unti-unting bumabalik si Leo sa dating gawi. Hindi na nagwawala, pero tahimik na ulit. Parang may hinahanap. Daddy! Mahinang tawag ni Leo. Ito ang unang beses na nakarinig si Adrian ng daddy mula sa anak niya na may ganitong tono. Bakit anak? Itinuro ni Leo ang larawan ni Liza sa kanyang tableta. Ang larawang kinuha ni Adrian noon bago niya binura ang lahat. Nailigtas ito ng kanyang private investigator. Mama Liza. Bulong ni Leo. Biglang bumigat ang dibdib ni Adrian. Tama. Si Liza. Hindi lang si Leo ang naghahanap. Maging siya. Manang Fe. Tawag ni Adrian. Ihanda mo ang kotse. Pupunta tayo sa probinsya ni Liza. Nakangiti si Manang Fe. Alam niya ang tinutukoy ni Adrian. Sakay ng kanyang sasakyan, kasama si Leo sa backseat. Tinahak ni Adrian ang daan papunta sa probinsya ni Liza. Mas mabilis siya ngayon, mas determinado. Pagdating nila sa barangay, nakita niya ulit ang maliit na bahay ni Liza. Ang mga bata ay naglalaro pa rin sa bakuran. Ngunit wala si Liza. Kinabahan si Adrian. Baka huli na siya. Baka nagalit na si Liza sa kanya. Lumabas siya ng kotse, hawak ang kamay ni Leo. Naglakad sila papunta sa bahay. Sino po ang hinahanap niyo? Tanong ng isang matandang babae, marahil ay nanay ni Liza. Si Liza po, sagot ni Adrian. Nasaan po siya? Nandoon po sa ilog. Turo ng matanda. Naglalaba. Malapit sa malaking puno ng mangga. Salamat po. Hawak ang kamay ni Leo. Naglakad si Adrian patungo sa ilog. Narinig niya ang mahinang huni. Isang pamilyar na kanta. Tahan na, bunso. Doon sa tabi ng ilog, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakita niya si Liza. Nakahawak ito sa isang malaking labahan. Naka-duster. Hindi ito nagbago. Simple pa rin. Payapa. Lumingon si Liza. Nakita niya si Adrian at Leo. Nagulat si Liza. Nabitawan niya ang labahan. Sir Adrian. Leo? Binitawan ni Adrian ang kamay ni Leo. Leo anak. Hindi na nagdalawang isip si Leo. Tumakbo ito papunta kay Liza. Mama Liza. Sigaw ni Leo. Sabay yakap sa bewang ni Liza. Napaiyak si Liza. Yumuko siya at niyakap ng mahigpit si Leo. Leo, anak? Narinig ni Adrian ang salitang anak mula kay Liza. Isang salita na nagpasigla sa kanyang puso. Lumapit si Adrian sa kanila. Huminto siya sa harap ni Liza. Liza, malalim niyang tawag. Tumingin si Liza sa kanya, luhaan ang mga mata. Umalis ka, sabi ni Adrian. Hindi ka karapat-dapat dito. Nagulat si Liza. Hindi ka karapat-dapat sa buhay na ito, Liza.
Patuloy ni Adrian. Kasi hindi ka lang basta yaya. Hindi ka lang basta isang kaibigan. Ikaw ang nagbigay ng buhay kay Leo. Ikaw ang nagligtas sa kanya. At ikaw ang nagbukas ng puso ko. Lumuhod si Adrian sa harap ni Liza. Hindi niya alintana ang lupa. Hindi niya alintana ang dumi. Liza Santos, sabi ni Adrian. Kinuha ang kamay ni Liza. Walang singsing. Walang mamahaling alahas. Wala akong inaalok na ginto o pilak. Ang inaalok ko lang ay ang puso ko. Ang puso ng isang lalaking nagkamali pero handang matuto. At ang puso ng isang bata na kailangan ka. Nakita ni Liza ang sinseridad sa mata ni Adrian, ang pagmamahal. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin, patuloy ni Adrian. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka sa tabi ko. Sa tabi ni Leo. Magpakasal ka sa akin, Liza. Magtayo tayo ng isang pamilya. Isang tunay na pamilya. Napaiyak ng malakas si Liza. Luha ng kaligayahan. Luha ng pag-ibig. Opo, Sir Adrian. Sigaw ni Liza. Niyakap ng mahigpit si Adrian. Niyakap silang tatlo. Si Adrian, si Liza, at si Leo. Sa tabi ng ilog. Sa ilalim ng puno ng mangga, sa payapang probinsya, nagmamahalan silang tatlo. Mula sa malayo, nakita ng nanay ni Liza ang eksena. Ngumiti ito. Alam niya na sa wakas, natagpuan na ni Liza ang kanyang sariling pamilya. Isang pamilya na hindi binuo ng dugo, kundi ng pagmamahal. Isang pamilya na hindi binuo ng pera, kundi ng pag-unawa. At isang pamilya na hindi binuo ng kasinungalingan, kundi ng katotohanan. Ang mga ibon ay nagsiawitan, ang hangin ay humihip, ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng magandang kulay sa langit. Isang bagong simula.